Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang Magellan's Cross o ang Cross ni Magallanes ay ang pinaniniwalaang ang unang krus daw na naitirik sa ating bansa? Sinasabing inilagay ito sa utos ni Ferdinand Magellan, isang eksplorador na Portuges na naglayag para sa Espanya at unang nakarating sa Pilipinas para sa mga Europeo. Itinayo ang orihinal na cross sa pagdating ng mga Europeo sa Cebu noong April 1521. Ito ay ayon sa palatandaan na nakapaskil sa paanan ng krus. Ang krus ay kasalukuyang nakatanghal sa publiko ay gawa sa kahoy ng tindalo na sinasabing naglalaman ng mga labi ng orihinal na krus na itinirik ni Magellan noong 1521. Ito ay bilang paggunita sa pagbibinyag sa pagiging Katoliko nila Raha Humabon ng Cebu sa kanyang asawa, sa mga anak at ang marami sa kanilang mga alagad. Matatagpuan ng krus sa loob ng isang munti at pabilog na pabilyon sa tabi ng Basilica Minore del Santo Niño sa Calle Magallanes sa poblasyon lungsod ng Cebu. Ang simbahan ng isa sa pinakamatanda sa bansa at maituturing naman ng krus bilang pinakamahalaga at makasaysayang palatandaan na dambana ng Cebu. Makikita rin sa kisame ng gusali ang isang mural na naglalarawan sa unang misa na ginanap sa bansa at ang pagbibinyag ng mga unang Katolikong Pilipino. Ang krus na ito ay binansagan ding 2021 Jubilee Cross bilang bahagi ng 2021 Quincentennial Commemoration sa ating bansa. At ang pabilyon kasama ang Basilica del Santo Niño at ang kumbento ay dineklara naman bilang National Cultural Treasure ng National Museum of the Philippines noong April 14, 2021. Alam mo ba na itong si Tomas Pinpin ay ang kinukonsiderang pinakaunang journalist at publisher sa ating bansa? Walang eksaktong date ang kanyang kapanganakan na nasa pagitan ng 1580 at 1585. Ito'y sa Abukay sa Bataan. Siya ay may lahing Chinese at noong 1608 ay nagkaroon siya ng ugnayan sa mga Katolikong Chinese printers katulad nila Pedro de Vera, Juan de Vera at Luis Beltran na mga nakalikha na rin ng ilang mga libro para sa mga Kastilang misyonaryo sa panahong iyon. Itong si Tomas Pinpin ay naging apprentice sa isang printing press na pinapatakbo ng mga Dominikano noong 1609. Agad naman siyang natuto dahilan para mabilis din siyang ma-promote bilang manager sa loob lamang ng isang taon. Noong 1610, nang maimprenta niya ang Arte y Reglas de la Lengua Tegala. Isa itong librong isinulat ng kanyang mentor na si Father Francisco Blancas de San Jose. Samantala isinulat naman niya ang librong pag-aaralan ng mga Tagalog ng wikang Kastila o ang The Book for Tagalogs to Study Castilian Language na pinaniniwalaang ang kauna-unahang libro na naisulat at naipublish ng isang Pilipino. Ang sinasabing 119-page book ay naglalayong maturuan ng mga Pilipino ng lengguaheng Kastila. Ang libro ay nasundan naman ng Doktrina Kristiyana and Lengua Española y Tagala na naimprenta naman sa Latin at sa baybayin noong 1593. At noong 1612 ay tumulong itong si Tomas Pinpin sa mga Franciscano para makapagtayo ng printing press sa Pila, Laguna, kung saan ay dito naman ipinablish ang Vocabulario de la Lengua Tagala. Ang sinasabi namang kauna-unahang diksyonaryo na naimprenta sa ating bansa. At noong 1637 ay ipinablish naman niya ang Sucesos Felices o ang Glad Tidings. Ito naman ang kauna-unahang pahayagan sa ating bansa, kung saan ang mga sinasabing nakatala dito ay ang mga pagtatagumpay lamang ng mga Kastila sa mga labanan at digmaan.
Sa paglipas ng mga dekada ay nag-publish pa itong si Tomas Pinpin ng iba't ibang libro na nalikha ng iba't ibang mga manunulat at ayon sa mga historiador ay naging katuwang niya sa kanyang printing shop ang kanyang anak na si Simon na siya rin kanyang naging tagapagmana. Alam mo ba, na bagaman may mga ideya na sa pagbubuo ng barkong nasa loob ng bote na idine-display sa bahay, na ito raw ay binubuo sa pamamagitan ng isa-isang paglalagay ng bahagi nito papasok sa bote, ay mas marami ka pa ring makikita at mapapanood na mas madaling paraan kaysa dito. Ito ay ang pagpapasok ng buong barko sa loob ng bote. Pero paano iyon ginagawa? Una ay gagawa ka muna ng modelo ng barko na ang mga layag nito ay pwedeng maitumba pa horizontal para nga magkasya ito sa butas ng bote. At ang mga layag na iyon ay nakakabitan ng mga maninipis na pisi. Nahatake naman palabas ng bote para muling maipwesto pa vertical ang mga layag. And then ididikit ang pisi sa bahagi ng barko gamit ang glue. Ito'y para hindi na muling tumumba pa ang layag. At saka na lamang puputulin ng pisi gamit naman ng mainit na metal. Ipinapatong naman ang barko sa isang clay o dumidikit na material bilang pundasyon nito hanggang sa ito ay tumigas. Bagaman hindi naman natin inaalis na baka may gumagawa talaga nang paisa-isang pinapasok ang bawat bahagi ng barko sa bote. Kung saan ang mga unang gumawa nito ay mga sinaunang monghe, mga minero at mga mandaragat. Ito'y bilang panregalo nila sa kanilang mga malalapit sa buhay. Alam mo ba, na bukod sa hari ng pelikula na si Dolphy, ay isa rin itong si Chiquito sa napakaraming mga ginampanan na role mula sa comics na nagkaroon din ng bersyon ng pelikula. At ang ilan sa mga ito ay ang Goryo and his Jeepney noong 1966, ang Barok noong 1976, ang Asyong Aksayan noong 1977, at bilang Kengkoy naman sa Kengkoy and Rosing noong 1975. Tinatayang nasa halos 200 pelikula ang nagawa nitong si Chiquito mula 1947 hanggang sa huling pelikula niya noong 1997 na Strict ang Parents Ko. Alam mo ba na ang lungsod ng Vigan na kabisera ng Ilocos Sur ay napabilang sa talaan ng UNESCO World Heritage Site noong 1999? Ito ay dahil isa raw itong halimbawa ng mga sinaunang bayang kolonyal na itinatag ng mga Kastila sa Asya. Sinasabi rin ang disenyo ng arkitektura nito ay walang katulad sa alinmang bayan sa silangan at sa timog silangang Asya. At mailalarawan daw ito bilang pagkasanib ng mga elementong pangkultura mula sa mga bayan sa Asya at sa Europa. Isa ito sa pinakamatandang bayan sa Pilipinas. Ang lungsod ng Vigan ay naitatag noong 1572 ng Kastilang si Juan de Salcedo bilang isang sentro ng kalakalan sa rehiyong Ilocos. Naging lunsaran din ito ng kalakalang galyon sa pagitan ng Acapulco at Maynila. Bukod naman sa kalakalan ng mga produkto, ay nagsilbing daluyan din ito ng palitan ng mga tao at kultura ng iba't ibang bansa. Tinawag pa nga ito ni Juan de Salcedo na Villa Fernandina. Ito'y bilang parangal sa unang anak na lalaki ni Haring Felipe II ng Espanya. Ang Vigan ay siya ring matandang kabisera ng buong Ilocos noong hindi pa ito nahahati sa dalawang lalawigan. Samantala ang salitang Vigan ay sinasabing nagmula sa kabigaan o lugar na maraming tanim na bigaa sa itong uri ng bungang ugat na gaya ng gabi. At ang mga matatandang bahay na bato at kalsada ng lungsod ng Vigan ay nahahawig naman sa mga makikita sa Intramuros sa Maynila. Dahil dito, ang Vigan ay tinatagurian pa ngang Intramuros sa Hilaga. At dinarayo rin sa Vigan ang matandang katedral na may mga malalaking imahin ng mga istasyon ng krus na nililok ng kamay. At gayon din ang napakalaking burnay at hinabing telang Ilocano. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.